po ay nagpapatuloy dito po sa ating pinag-aaralan uh, sa mga awit. At alam po natin, 'di ba, na ang pag-create or yung pag-pen, 'di ba, ng isang awitin ay madalas kasi ito po ay ginagawa, 'di ba, sa pamamagitan, 'di ba, ng mga experiences, mga ganon, or yung pagpen, 'di ba, yung pagsusulat po nito ay nakabase sa experience, nakabase sa hope, or nakabase doon sa faith, 'di ba, ng isang tao, no? I don't know if you already experience na magsulat, 'di ba, ng isang awit, or alam yun, through the inspiration, 'di ba, na meron po tayo, whether na you are inspired by the hardship, 'di ba, na encounter mo sa buhay, or na inspire ka sa kahirapan, 'di ba, na experience mo, or na inspire ka kasi merong nagpapasaya sa iyo, nagpapalakas sa iyo, or na-inspire ka, 'di ba, na magsulat kasi meron din yung ganon, 'di ba, na-inspire silang magsulat kasi malaki po yung kita. Merong benefit, 'di ba, na nakukuha, no, especially sa mga nagdaang mga panahon, 'di ba, na kapag nakapag-create ka, 'di ba, ng isang awitin, tapos nag-click ito, tinangkilik ito ng masa, grabe po yung return nito, grabe yung kita, 'di ba, marami pong mga yumayaman, 'di ba, sa ganong kanila pong ginagawa, may mga ganon, no, may mga composer talaga. Meron din yung composer na singer na, meron din yung composer, singer, producer na, 'di ba? May mga ganong kalakaran, 'di ba, sa mundo na kinagagalawan po natin, no? So may kahirapan kasi sa mga sa mga nagdaang mga panahon, 'di ba, kung paano po i-establish, 'di ba, yung isang album, no? May mga recording, 'di ba, na ginagawa. Hindi ko pa yun na naranasan yung mag-record, 'di ba, yung talagang recording studio, no? Pero napag-alaman ko na ito ay may kahirapan din, 'di ba, at may madugo din, 'di ba, yung mga bayarin, no? So napakahirap sa mga nagdaang mga panahon, unlike po sa kapanahunan po natin ngayon na meron ng app, no, yung AI na kung saan ita-type mo lang yung lyrics, tapos bahala na yung AI na magbigay ng tunog niya, or magbigay ng alam mo yun, yung tono niya, na ko yun, na encounter ko yun, no, sa isa sa mga apps na kung saan ay alam mo yun, pinoprovide na lahat yung itatype mo lang yung lyrics, no, at siya na yung magbibigay ng tugtog. Tapos napakadali na rin sa kapanahunan po natin ngayon, 'di ba, na makapag-produce ng isang awitin. So marami pong awit, 'di ba, na nakikreate po yung mundo. Meron yung sinasabing na worldly, 'di ba, na mga awitin. Meron din yung sinasabing spiritual, 'di ba, pagdating po sa Panginoon. At napag-aralan po natin yan sa GPI, 'di ba, na yung mga pangmundong mga awitin naka-level po siya dito po sa mundo, no? Unlike sa mga spiritual,
na naka-direct po siya, 'di ba, sa Panginoon. So, meron ding mga categories 'yon kung maalala po natin, 'di ba, sa mga pinag-aralan natin sa GPI na pagdating po sa spiritual, may mga ano 'yun, may mga categories, 'di ba, na nagpapakilala. Meron yung pinapakilala si God, meron din naman yung nag-worship ka directly, 'di ba, sa Panginoon, nagbibigay ka ng iyong praise, meron din yung mga testimonies, 'di ba, na ginagawa about sa buhay, no, about sa buhay na kasama ang Panginoon, or about sa buhay na binago, 'di ba, ng Lord. So every time na tumitingin po ako, 'di ba, ng mga line up, no, sa mga awitin, lagi gusto ko yung awitin na ano, na it speaks directly, 'di ba, sa Panginoon, no, yung mga theological na ano, yung mga theological lyrics, 'di ba, na nagpapakilala ng tungkol sa Diyos, no. At pagdating naman sa mga special numbers, I want yung mga awitin, 'di ba, na alam mo yung nagte-testify tungkol doon po sa goodness, 'di ba, ng Panginoon sa buhay ng isang tao. So nakaka-amaze sapagkat itong mga awit po na ito ay na-compile, 'di ba, dito po sa Bible, na alam po natin, 'di ba, na hindi ito aksidente lang. Out of all those na mga canonization, 'di ba, na ginawa, ay naisama po ito, 'di ba, sa mga pages po ng scripture na siyang pinag-aaralan po natin. So most of them nabanggit nga ng mga kapatid po natin, 'di ba, na nagturo sa mga nakaraan, na most of these songs ay it was penned, 'di ba, by David, no, pero maraming mga authors din, no, marami ding yung mga nagsulat po nito, 'di ba? Ang problema lang ay hindi na natin alam kung ano po yung tono nito, 'di ba? Kung paano po nila inaawit ito. Pero as we know, na dito po sa Middle East, 'di ba, na parang yung sa Ilocano kasi, 'di ba, yung I don't remember the exact term, daniu ba yun? Yung parang tumutulak ka, 'di ba, na parang umaawit. Madalas nakikita ito, 'di ba, kapag may mga namatay na parang nagsasalita yung yung tao na yon, pero parang inaawit niya, sa mga nagdaan, mga ganun po yung ginagawa. Pero sa kapanahunan po na ito, modernized na rin, 'di ba, yung yung lahat ng ng bagay. Nag-iiba na talaga, nag-iba na talaga, 'di ba, yung pattern, 'di ba, ng buhay, no? At hindi man natin alam yung tono, 'di ba, ng mga awitin po na ito. Pero yung lyrics ay punong-puno naman, 'di ba, ng punong-puno naman ito, 'di ba, ng mga pagpapakita, 'di ba, sa kung ano po yung nararamdaman nung writer, no? So ang titignan po natin ngayon is awit 3, no? Psalm 3. At sinabi po dito, ito po ay panalangin sa umaga. So binigyan po ng title itong chapter po na ito, at ang awit po na ito ay awit ni David nang siya'y tumatakas mula kay Absalom. So tayo po na nag-aaral, no, nito na sa mga nagdaan, ay nakita po natin yung kwento ng pagtakas po ni David. Nakita po natin kung papaano po nilinlang ni Absalom, 'di ba, yung mga tao para pumanig po sa kanya. Nakita rin po natin, 'di ba, yung paghihirap po nitong si David as he habang siya po ay tumatakas, 'di ba, mula po dito po sa kanyang anak, na si Absalom. At nakita rin din po natin, 'di ba, na sa kanya pong pagtakas ni Panyapak ay hindi po niya nakuha, tumakas siya ng nakapaalang, no, yung
no, wala siyang nakuhang sinelas, wala siyang nakuhang sandalyas, 'di ba? Basta tumakas po siya sa pagmamadali po niya, no? At titignan natin, no, yung kwento po na ito na isinatitik po nitong si David, no. Sa mga talagang inspired, 'di ba, sa pagsusulat, no. Laila Tob. Laila Tob si Lola, pero mga saglit lang yan, magigising ulit. Ayun, yung mga inspired, 'di ba, yung may mga inspiration, 'di ba, sa pagsusulat, madali lang po sa kanila na magsulat, no? May mga kino-consider kasi sa pagsusulat, no, sa kapanahunan po natin, sa mga nagdaang panahon dapat may mga rhyme siya, no, at meron yung mga writer na inuuna po nila yung tono. Meron naman po yung writer na inuuna yung lyrics. No, may mga ganon na ginagawa, no. Napaka modernize na kasi sa kapanahunan po na ito, no. At kung titignan po natin, napakarami pong awitin, no, kahit sa YouTube, napakarami, everyday may mga ginagawa, may mga nayayari, 'di ba, na mga awitin, awitin patungkol sa Diyos, awitin ng pagpupuri, 'di ba, sa Panginoon, awitin ng mundo, napakarami rin, 'di ba, sa kapanahunan po na ito. At napakadali lang maglagay sa YouTube, 'di ba? Kasi lahat kumikita na pag nandyan na yung trabaho, 'di ba? Isang click lang, no, ay talagang maaabot na nito, 'di ba, yung napakarami pong mga tao sa kapanahunan po natin. So tignan natin verse 1, sabi dito, O Yahweh, napakarami pong kaaway na sa akin ay kumakalaban. No? Napakaraming away, napakarami pong kaaway, sabi dito, na sa akin ay kumakalaban. So alam natin yung nangyari, na alam mo yung nagkaisa sa tanang buhay siguro nitong si David, hindi niya ini-expect, na magkakaroon ng ganitong problema. At sa mismong anak niya, iba yung iba yung alam mo kung sino yung kaaway mo. Iba rin yung kapag alam mo na ang mismong kaaway o umaaway sa iyo ay mismong membro, 'di ba, ng iyong pamilya. At hindi lang siya basta membro ng family. Absalom was so dear to David. No, mahal na mahal niya yung anak niya na ito. No, pinagkakatiwalaan yung anak niya na ito. Na si Absalom, na nakakuha na ng napakarami pong mga kasama, against David, no? At paano natin nalaman na mahal nitong si David si Absalom? 'Di ba nung namatay si Absalom, grabe po yung iyak ni David, na talagang Absalom, 'di ba? Ganun po yung kanya. At alam mo yun, talagang na-depress siya, na ayaw niyang lumabas, hanggang sa pumunta si Joab, 'di ba, sa kanya, at sinabihan siya na kapag hindi mo hinarap itong mga itong mga kawal na ito, itong mga sumusuporta sa iyo, bukas din wala ka ng kasama, no? At nakita natin talagang nagdalamhati itong si David, at kabilin-bilinan din niya na huwag sasaktan itong kanyang anak, no? Alam mo yun, pinagbilin niya talaga, na huwag sasaktan, kahit ganun na yung nangyari, kahit ganun na yung ginawa nitong si Absalom, si David, no, hindi po nawala yung kanyang pagmamahal dito po sa kanyang anak, na si Absalom, no. Marami, sabi dito, napakarami pong kaaway na sa akin ay kumakalaban, no. Sabi dito, 'di ba, na itong awit na ito ay awit ni David nang siya'y tumatakas mula kay Absalom, no. Alam mo, may panahon ka pa talaga, 'di ba, na na alalahanin yung mga bagay na ito, 'di ba? Hindi natin alam kung kailan po sinulat ni David ito, on his way ba ng kanyang pagtakas, o nung nandun na siya sa mga yungib, or kaya after na ng kanyang alam mo yun, ng
ng naging problema po niya, no? Yung alalahanin yung mga ganong tagpo. And I can relate to Sister Lorna, 'di ba, na nabanggit po niya, 'di ba, na sa harap ng court ay reinstate ulit sa'yo yung mga nangyari. Alam mo yun, yung mga pangyayari na yun na napakasakit, yung gusto mong kalimutan na lang lahat, 'di ba, kasi ang hirap-hirap ng daan na yon, 'di ba, ang hirap-hirap na, alam mo yun, yung point ng depression, tapos ipapaulit sa'yo, no? I can relate to that, Ineng, kasi ganyan din yung nangyari sa akin doon sa Jerusalem, na alam mo yun, talagang babalik ka doon sa nakaraan na punong-puno ng sakit, 'di ba? Nang punong-puno ng hirap, nang punong-puno ng may mga talaga, may mga details talaga doon na hindi mo na maalala kasi kinalimutan mo na yun eh. Ako din nakalimutan, ayaw ko na talaga siyang alalahanin kasi ipapa-restate sa'yo yung dati sa part ko, yung kung anong nangyari, 'di ba, yung mga ganon. Tapos aalalahanin mo, ang sakit-sakit noon eh, parang bumalik ka ulit doon sa mga sakit na pinagdaanan mo, no? Yung sa part ko, 'di ba, yung nandoon ka sa loob ng operating room, inooperahan ka, 'di ba, yung mga ganon, yung sakit na hindi ka makalakad, yung alam mo yun, yung talagang naghihiyaw ka, 'di ba, sa mga sakit. Ang hirap na yun. Ang hirap na na sa'yo ulit, ipapasabi ulit sa'yo, or ipapakwento ulit sa iyo. So we can understand, 'di ba, yung mga na-abuse na kapag sila yung pinapa-reinstate sa kanila ulit yung mga nangyari. So nakikita natin talaga yung kanilang yung kanilang emotions, no, na lumalabas kasi napakahirap po, no. I don't know if you experience that already, pero in my part, napakahirap. Ang hirap-hirap alalahanin kasi parang bumabalik ka doon sa sakit, no? Yung sa dating sakit, parang nandun ka ulit, no? Nandun ka ulit doon sa situation na yon. So we can understand David at this time. 'Di ba, na alam mo yon, na sabi niya, napakarami pong kaaway, Lord, na sa akin ay kumakalaban. Kasi ang dami nang pumanig dito kay Absalom. Nadali sila sa mga ganda pong mga sinasabi, 'di ba, ni Absalom. Nadali sila doon sa mga pagtulong na ginawa nitong si Absalom, no, na with purpose, na talagang pumupunta pa siya doon sa mismong gate, 'di ba? At kinakausap lahat ng mga tao niya, no, kinukuha niya yung kanilang devotion, yung kanilang attention, 'di ba? Para po siya yung pakinggan, no? Hindi na niya dinadirect doon sa kanyang ama, na talagang grabe po yung ginawa nitong si Absalom, 'di ba? Laban sa kanyang tatay, no? Sa mga magulang, 'di ba, mga kapatid? Napakahirap noon na meron kayong isang anak na talagang kumalaban, 'di ba, sa inyo, no? Sabi dito, ang lagi nilang pinag-uusapan, ako raw o Diyos ay di mo tutulungan, no? Ako raw o Diyos ay di mo tutulungan. So may nakalagay po dito na Sela, sabi dito. Buti na lang ang ating Bible ay may na rin, sinasabi na rin, no? Ang kahulugan ng salitang ito'y hindi tiyak. Subalit sa tekstong Hebreo, ito'y maaring ginamit bilang isang simbolong pangmusika na nagbibigay ng hudyat sa pag-awit o pagtugtog. Sa pag-awit at pagtugtog. So maaring ito ay wala akong nakakaalam, 'di ba, kung ano to, pero maaring ito ay sabi nga, 'di ba, sa atin siguro yung parang refrain, pre-coda, 'di ba? Chorus, o kaya uulitin. So may nakalagay dito, 'di ba, sa baba na Sela. Sabi, ako lagi ang lagi nilang pinag-uusapan, ako raw o Diyos ay di mo tutulungan. So on his way doon po sa kanyang pagtakas, alam po natin yung nangyari din, 'di ba, na merong isang Simei. Maalala niyo itong si Simei na talagang grabe po yung kanyang pagko-curse dito kay David, na sinasabi niya na
deserve mo yan kasi masama ka, di ba, na hindi lang yung kanyang mga salita, yung masasakit na kanyang binitawan, binabato pa niya, di ba, itong si David, no? At ganito nga po yung kanyang sinasabi, no, na hindi ka tutulungan kasi deserve mo, no? Isa kang masama, di ba, na tao, no? So pinan lahat ito ni David, no? Ang hirap-hirap nun, di ba? Ang lagi nilang pinag-uusapan, ako raw, o Diyos, ay di mo tutulungan, no? So napakaraming kaaway, tapos wala ka pang kakampi, diba? Ilan lang yung kasama nitong si David, kaya nga sila tumakas kasi alam mo yun, ayaw din niya, diba, na magkaroon ng kaguluhan, diba? Kung power yung gusto mo, edi sa'yo na lang yung power, Absalom, diba? Kung position yung gusto mo, ibibigay niya. Ang Lord ang nagbigay ng position na to. Ang Lord din yung magbabalik sa akin. Diba, sinabi ni David yon, kung talagang ang Lord yung yung mag-uplift, 'di ba, sa kanya. Pero paano 'yon? Yung sinasabi sa kanya, 'di ba, na hindi siya tutulungan, no? Hindi siya tutulungan ng Diyos, no? At sabi dito, ngunit ikaw, Yahweh, ang aking sanggalang, binibigyan mo ako ng tagumpay at karangalan, no? It is really an act of faith, 'di ba, yung nandito siya sa ganitong klase ng situation, maraming humahabol, 'di ba, sa kanya. Nagtagal din, 'di ba, yung ganitong kalagayan po nitong si David. Nakakaawa lang yung kanyang buhay kasi magmula pa sa kanyang kabataan, grabe na yung kanyang mga pinagdaanan, no? Grabe na yung kanyang pinagdaanan. Hindi lamang doon po sa mismo niyang family, kasi siya nga yung pinakabunso, tapos siya pa yung, pero trusted siya, 'di ba, ng kanyang father, siya yung nagte-take care doon sa kanilang mga sheep. Tapos nung nandito naman siya kay Saul, grabe din yung kanyang na experience dito kay Saul, no? At kahit nung nagkaroon na siya ng pamilya, napakagulo din ng buo niyang pamilya. Nagpatayan yung kanyang mga anak, pinatay ng kanyang anak yung isa niyang anak, ni-rape pa, 'di ba, yung isa rin niyang anak na babae, na sarili niyang kapatid. Yung alam mo yun, napakagulo, 'di ba, ng kanyang buhay, no? At plinan din niya yung pagpatay sa asawa, 'di ba, ni Bathsheba. Grabe yung alam mo yun, ang gulo-gulo, 'di ba, ng buhay po nitong si David. And it is really an act of faith to trust God, 'di ba, sa kung ano po yung nangyayari sa kanya, 'di ba, sa kapanahunan na ito. Kasi kung si David lang, sabi niya, makasalanan ako, ang dami kong kasalanan kasama si Joab, 'di ba? Isang napaka-faithful na kawal niya. Nagawa niya talagang planuhin kung papaano yun ipapatay dahil lang doon sa kanyang ang dami naman na niyang asawa, tapos ganun pa yung kanyang gagawin, 'di ba? Dito sa asawa ng kanyang napaka-loyal, 'di ba, at napaka-faithful na kawal, na soldier, no? Grabe lang talaga yung ginawa rin po nitong si David. Pero yung pagtitiwala, 'di ba, sa Panginoon, ito yung nakikita po natin, 'di ba, sa buhay niya. Ikaw, Yahweh, sabi dito, ang aking sanggalang, no? Binibigyan mo ako ng tagumpay at karangalan, no? So sa lahat ng mga tagumpay, sa lahat ng mga karangalan, sinasabi ni David, ikaw yung nagbigay, Yahweh. Hindi sa aking lakas, hindi sa kagalingan kong makipaglaban, 'di ba? Hindi sa kung ano yung mga strategies, 'di ba, na ginawa ko, pero lahat ng mga tagumpay at karangalan na meron ako, kayo yung nagbigay, no? So are we also willing to say that, 'di ba, sa Panginoon? Lahat ng meron ako, lahat ng katagumpayan ko, lahat ng karangalan na natanggap ko, hindi akin, 'di ba? Kundi kayo po yung nagbigay. Hindi ako yung gumawa, kundi kayo yung
nagbigay, no? At kung titignan natin mga kapatid, 'di ba? Yung buhay natin, 'di ba, sa nakaraan ay makikita lang talaga natin how the Lord works eh. 'Di ba? Sa lahat na meron tayo, sa lahat ng mga opportunities, 'di ba, na encounter natin, in spite of all the obstacles, in spite of all the hardships, 'di ba? In spite of all the problems na encounter po natin. Pero nandito po tayo, 'di ba? Nakatayo pa rin, 'di ba? At nananangan doon po sa tulong, 'di ba, ng Panginoon, no? Nandito pa rin po tayo. Hindi po tayo humiwalay, 'di ba, sa Panginoon. Nandito pa rin po tayo nag-aaral, 'di ba, sa kanyang mga salita. Nakailang ano na tayo, balik po tayo, 'di ba, sa scripture, no? Natapos na natin, bumalik tayo po ulit, 'di ba? Hindi po tayo nagsawa, nandito pa rin po tayo, 'di ba? Nag-aaral at nananangan. Kasi that's all what we need in this life, 'di ba? Yung hindi po humiwalay sa Panginoon, no? Lalong-lalo na sa mga sa panahon po na ito, na ang dami-dami pong mga distraction, 'di ba, sa paligid natin. Pero pinili po natin ang palagi, 'di ba, na mag-aral ng kanya pong mga salita at manangan sa Diyos, yung pakikipag-usap niya sa atin, 'di ba, sa pamamagitan ng atin pong mga nababasa. So ang tagumpay at karangalan ay nagbibigay. Ang nagbibigay ay ang Panginoon, no? Galing lahat 'iyon, 'di ba, sa Lord, no? Tumatawag ako kay Yahweh at humihingi ng tulong. Sinasagot niya ako mula sa banal na bundok. Sinasagot niya ako mula sa banal na bundok. So kung itong awit na ito ay pinen po ni David habang siya po ay tumatakas, ibang klaseng pananampalataya 'yon. 'Di ba, na alam mo 'yun, nandun ka sa panahon ng hardship, pero sabi niya, yung paghingi ko, yung pagtawag ko kay Yahweh at paghingi ng tulong, rest assured ako ng kanyang kasagutan mula doon sa kanyang banal na bundok, no? Hindi pa alam mo 'yun, wala pang deliverance, pero sure ako na ang deliverance ko ay mangyayari, 'di ba? At ibibigay sa akin ng Panginoon, no? So whatever be, sa kapanahunan po natin ngayon, whatever be yung mga hardships or yung mga problema, 'di ba, na kinakaharap po ng bawat isa po sa atin. Katulad po ni David, ang deliverance, sabi niya, ay magmumula, 'di ba, sa Panginoon. Pero yung deliverance po na yon ay hindi lang agad-agad dumadating, 'di ba, mga kapatid? Ang deliverance ay dumadating kapag merong isang humihingi ng tulong. So sabi dito, magaling akong makipaglaban. Hindi sinabi dito ni David, magaling akong makipaglaban. Kahit kokonti lang yung mga kasama ko, pero mga bihasa ito, mga experience ito, 'di ba, na mga kawal, kaya naming lumaban. At sino man sa mga traitor, kahit pa yung sarili kong anak, ay kaya naming labanan. Pwedeng sabihin yun ni David, 'di ba, mga kapatid? Pero mas pinili po niya na hindi, 'di ba? Mas pinili po niya na hindi makipaglaban, kung hindi mas pinili po niya, 'di ba, na ipagkatiwala po ito, 'di ba, sa Panginoon. Hindi rin naman nagtagal yung ruling, 'di ba, nitong si Absalom, no? Hindi nagtagal yung kanyang kasiyahan. Napaka lang talaga. Napakasakit ng ginawa nitong si Absalom. Kasi kahit yung mga asawa, di ba, ng kanyang ama, ay kanya rin pong inasawa, di ba? Talagang hayag-hayagan pa. Yung mga pangyayari na ginawa niya, nagbigay lang talaga siya ng disgrace. Di ba? Hindi lamang po sa kanyang sarili, kundi pati doon po sa kanyang ama, na si David, no? Sino yung katulad nitong si David ang po pwedeng magsabi ng ganito, no? May kaya akong gawin May kaya akong gawin, pero hindi ko yun gagawin. Ang gusto ko ay humingi ng tulong sa iyo, Yahweh.
Kasi alam ko kapag kayo po yung kumilos, walang sino man ang prevent sa inyo or makaka-stop sa inyo sa kung ano po yung inyong gagawin, no? So it is prayer. Ang ginamit po nitong si David is prayer, 'di ba? Doon sa kanyang situation, no? Yung alam mo yun, tayo kasi ang tendency ng tao kasi, 'di ba, is mag-revenge. Ang tendency ng tao, 'di ba, ay kaya ko naman tong labanan eh. 'Di ba? Wala naman itong binatbat sa akin. Pero si David hindi ganoon, no? Kundi alam mo 'yon, nakipag-ugnayan sa Diyos, humingi siya ng tulong, 'di ba, sa Panginoon, no? At mayroon siyang assurance, 'di ba, ng pagsagot ng Lord doon po sa kanyang hinihinging tulong. Yan po yung isang beauty, 'di ba, ng isang mananampalataya na alam po natin na ang Diyos na pinaglilingkuran po natin is able, 'di ba, to help us. Kasi buhay siya na Diyos, no? Hindi po siya patay, no? So sa lahat ng mga sa lahat ng mga hinihingi po natin, hinihingan po natin, 'di ba, ng tulong. Hindi sinabi ni David dito, marami akong mga kaalyansa. Pwede akong humingi ng tulong sa kanila. Laban dito sa mga pwede nating sabihin mga alam mo 'yun, mga ano bang tawag doon? Mga hindi tapat na mga Israelita, 'di ba, na pumanig dito kay Absalom, no? Kasi hindi nakita yung ni David eh, dahil hinarangan nitong si Absalom ng kanyang mapanlinlang, 'di ba, na paggawa or mapanlinlang na strategy. Kaya yung devotion ng mga tao, 'di ba, ng mga Israelita ay napunta, 'di ba, sa kanya, at hindi po kay David, no? Yung alam mo yun, marami siyang supporter, 'di ba? Sa akala niya ay dahil sa nagtagumpay naman siya sa pag-agaw sa trono, 'di ba? Pero hindi yun nagtagal kasi wala pong basbas, 'di ba, ng Diyos doon po sa kanyang ginawa. So kung titignan po natin, mga kapatid, 'di ba? Alam mo yun, yung mga positions, sa atin, no? Mga positions ng mga politiko, 'di ba? Alam natin ang gulo-gulo ngayon, 'di ba? Sinasabi nila na may mga dayaan na nangyari, napakaraming vote buying, 'di ba, na nangyari sa atin. Yung alam natin, 'di ba, na ang lahat ng mga nangyari or nangyayari, 'di ba, ay batid po ito ng Panginoon. He can put people in positions, yung alam mo yon, na and he can may din siya, may karapatan din siya, 'di ba, na tanggalin yung mga tao na nasa position. Hawak yun talaga lahat, 'di ba, ng Panginoon. Bakit hindi niya tinatanggal yung mga masasama? Bakit pa rin sila nagpapatuloy, 'di ba, sa paggawa ng masama? Alam po natin how the Lord works. Maybe that person ay nandyan pa rin kasi ito ay curse. 'Di ba? Nagsisilbi siyang curse doon po sa mga tao na pinili or pumipili doon po sa mga maling mga gawain, no? May mga ganun na instances, 'di ba, sa scripture, na may mga nananatiling mga tao diyan kasi kahit yung mga kaaway ng Israel, alam mo yun, ina-allow yun ng Lord para maging sa kanila, maging sumpa, 'di ba, sa kanila, no? So ang lahat ng bagay, maging ang position, maging position na po ng mga tao, ay hawak po yun, 'di ba, ng Panginoon. Sino man ang gusto niyang i-allow na mag-rule, 'di ba? Hindi na natin kailangan mag-demonstrate. Hindi na natin kailangang alam mo 'yon, magmarcha-marcha, 'di ba, ng pagpapatalsik, pagpapaalis, 'di ba, sa kung sino man yung nasa posisyon. Kasi wala tayong capacity. It is only the Lord. Kapag ang Lord po yung gumawa ng kanyang kaparaanan, wala ni isa man ang makakapag-stop po
'di ba, nito. Walang ni isa man ang makakapag-stop, 'di ba, sa kung ano yung gagawin, 'di ba, ng Panginoon. We just need to trust the Lord in everything, 'di ba? Ang assurance naman natin wala sa mga politiko eh. Ang assurance natin ay nasa Lord. Ang tunay na pagbabago ay nanggagaling po, 'di ba, sa Panginoon, no? May mga nababasa ako na kawawang bansa, 'di ba? May mga ganon na ganito, ganyan, grabe yung pagka-curse, 'di ba, sa sarili po nating bansa. Pero tayong mga mananampalataya, we know that the Lord ay siya po yung nag-take care, 'di ba, sa ating pong sariling bansa. We just need to pray, no? Pray more, 'di ba, para po sa Pilipinas. Verse 5, ako'y nakakatulog at nagigising buong gabi, si Yahweh ang tumitingin, no? Kahit walang maayos na kama, 'di ba, sa disyerto, sa yungib, 'di ba? Kahit gaano man yung, sabi niya kanina, ang dami-dami po niyang kaaway, 'di ba, na sa kanya'y kumakalaban. Sino ang po pwedeng matulog ng mahimbing na may ganitong klase ng sitwasyon, no? Sa akin, kapag meron akong mga isipin, ang hirap ng tulog, parang ang layo ng tulog, no? Hindi dumadalaw. May mga ganon, no? Kaysa inyo mga kapatid, kapag may mga isipin kayo, may mga problema kayo, nakakatulog po ba kayo ng mahimbing, no? Si David, ganon siya. Ang sabi niya, ako'y nakakatulog at nagigising. Grabe lang pagtitiwala yun sa Panginoon. Di ba na, alam mo yun, mangangamba ka ba? Nandyan na yung mga sundalo ni Absalom, o kaya nandyan na yung mga sundalo ni Saul, 'di ba? Hindi ka makakatulog kasi may fear. Pero si David, nakita po natin, 'di ba, na yung fear, may takot siya, pero grabe din yung pagtitiwala niya, 'di ba, sa Panginoon, yung makatulog ka at makagising, 'di ba? Ako'y nakakatulog at nagigising buong gabi, si Yahweh ang tumitingin. Ang aking safety ay nasa Panginoon, sabi ni David. So bakit ako mangangamba? 'Di ba? Kung ang Lord yung protector ko. Diba? Ang sarap lang nitong 'di ba? Isa buhay din, 'di ba, mga kapatid? Kasi we are people na na prone to worries, no? Ewan ko po sa inyo, pero may mga instances na gano'n, nag-worry tayo sa lahat ng bagay, kahit doon sa mga bagay na hindi pa nangyayari, no? Pero maganda pala na magtiwala talaga, kasi si Lord naman yung mas maraming nagagawa eh. 'Di ba? Mas marami siyang kayang gawin, no? Yung ipagkatiwala sa kanya, 'di ba, yung lahat ng bagay. Kay David, ipinagkatiwala niya yung kanyang mga kaaway, ipinagkatiwala niya yung kanyang anak, 'di ba, na si Absalom, ipinagkatiwala niya yung kanyang sitwasyon. Sa kanilang pagtakas, wala silang mga dala, kahit mga pagkain. 'Di ba, naalala po natin na alam mo yon, ang Lord pa rin yung gumamit ng mga tao para ma-sustain, 'di ba, yung kanilang mga pangangailangan. Napakahirap kayang magtago, 'di ba? Napakahirap magtago saan ka naman magtatago, 'di ba? Sa kapanahunan na 'yon, alay lakad kayo, 'di ba? At lalong-lalo na sa kapanahunan na ito, napakahirap nang magtago kasi yung mga tumitingin ay nasa 'di ba, decontrolled na, no? May mga drones na, 'di ba, na dito, 'di ba, may mga nagro-roam na na mga drones, no, sa lalong-lalo na sa gabi, may mga umiikot-ikot, 'di ba, na tumitingin sa kapaligiran, no? Sa kapanahunan nila walang ganon, no? Pero ang isa sa mga nakita po natin, yung pagtitiwala po nitong si David ay hindi po nawala, 'di ba, sa kanya, pagtitiwala niya, 'di ba, sa Panginoon. Kasi buong gabi si Yahweh sa akin ay tumitingin.
Sabi niya, nakikita ako, binabantayan ako. So bakit ako magwo-worry, 'di ba, sa buhay na ito? Sa maraming kalabay, di ako matatakot. Magsipag abang man sila sa aking palibot. Bakit mo nasasabi ito, David? Kasi nga sa paniniwala po nitong si David, ang dami na kasi niyang napagdaanan eh. 'Di ba? Hindi lang naman ito yung tumanda na siya. 'Di ba? Tumanda na siya sa dami ng kanyang experience pagdating sa Panginoon. Grabe po yung sa kanya, yung protection, 'di ba, ng Lord sa kanya. Kaya sabi niya, 'di ba? Marami mang mga kalaban, hindi ako matatakot. Hindi lang talaga ako matatakot. No? Grabe yung mga yung mga hindi takot mamatay, 'di ba? Yung mga hindi takot sa kanilang mga kaaway, Bakit hindi sila natatakot? Kasi yung kanilang trust, 'di ba, sa Panginoon ay mas malaki kaysa doon sa kanilang takot. No, mas malaki yung kanilang pagtitiwala sa Diyos kaysa doon po sa kanilang mga takot. Kasi ang takot, mga kapatid, is sin. 'Di ba? It is a sin against, 'di ba, sa Panginoon, no? It is a sin, no? Kaya nga sinasabi dito sa atin, 'di ba, sa scripture na kung matatakot ka, wala kang ibang dapat katakutan maliban sa Diyos. No, kasi kung takot tayo sa ibang mga bagay at hindi tayo takot sa Diyos, maraming ganun eh. Takot sila sa lahat, 'di ba, maliban sa Diyos. Hindi sila natatakot sa paggawa ng masama. Hindi sila natatakot na mag-disobey, 'di ba, sa Panginoon. Pero takot sila sa ibang mga bagay, no? So grabeng pagsalansang po 'yon, 'di ba, sa Panginoon. Kung merong dapat katakutan, walang iba kundi ang Diyos. Bakit? Kasi siya yung siya yung higit na na dapat katakutan kasi siya yung po pwedeng mag-send sa isang tao sa hell, no? Doon sa naglalagablab, sabi nga ng scripture, 'di ba, na apoy na hindi namamatay, no? Siya lang talaga yung dapat na katakutan. Sabi ni David, marami mang kalaban, hindi ako matatakot sa kanila. Magsipag-abang man sila sa aking palibot, no? So yung assurance niya ay grabe sa Lord, no? Yahweh na aking Diyos, iligtas mo ako. Sabi niya, Yahweh na aking Diyos, iligtas mo ako. Parusahang lahat mga kaaway ko. Kapangyarihan nila iyong igupo, no? Kapangyarihan nila. We can understand this man. 'Di ba, mga kapatid? Matanda na itong si David. Nung siya po ay tumatakas, no? Matanda na po siya, pero ganun pa rin yung nangyayari sa kanya. At alam po natin, madalas, 'di ba, na ganito rin po yung gusto natin doon po sa mga nagbibigay sa atin, 'di ba, ng mga pasakit o doon sa mga kaaway po natin, na i-handle po sila, 'di ba, ng Panginoon, no? Ang Lord yung magha-handle, 'di ba, sa kanila, no? Lalong-lalo na doon sa mga nagbibigay po ng kirot, 'di ba, sa atin pong mga puso, no? Sabi dito, si Yahweh ang nagbibigay ng tagumpay, pagpalain mo nawa ang iyong bayan. So may mga sela-sela na nakasulat po dito. So ito ay panalangin, sabi dito sa umaga. Meron ding nakalagay dito na panalangin sa gabi, no? Panalangin sa gabi, tapos panalangin upang tulungan ng Diyos, no? So ito ay resulta na, no, doon po sa yung ginawang pag-compile dito po sa mga awit po na ito. So yun po, mga kapatid, yung atin pong lesson, at itatype ko na lang po yung ating question. I-rev to po sa bawat isa.